Guys, for today's video, for me, medyo na-bother ako ng slight. Pero okay lang naman. Ano ba to? We're going to talk about S-Loan by C-Money or by Shopee. Hindi kasi ako aware na ganito pala yung nangyayari sa S-Loan kay Shopee. Lalo na kung hindi naman kayo humihiram ng pera. I mean, di ba? It's a good thing na meron tayong credit line na available na kung kailangan talaga natin at walang wala tayo, pwede tayo mag-resort na mangutang. Meron akong iba't ibang credit line na hindi ko naman talaga ginagamit. Kasi more on credit card user ako kasi mas na-experience ko na 0% interest. But yeah, just in case na kailanganin ko, meron akong pagkukuhanan, which is yun nga, katulad nito si S-Loan. Apparently, pwede pala siyang mawala or pwede rin siyang mabawasan. Yan ang gusto kong pag-usapan natin today. Kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you are in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, nasabi ko nga na pwede palang mawala ang credit line mo dahil hindi mo siya ginagamit. At pwede ring mabawasan ang credit line mo either dahil ginagamit mo siya or dahil hindi mo rin siya ginagamit. Ano sense? Unahin natin yung pwedeng mawala ang credit line mo dahil hindi mo ginagamit. Okay, ito yung nangyari sa akin. So kung makikita nyo dyan, lumabas na expired daw ang aking credit line. It's because of inactivity dahil hindi ko nga talaga siya ginamit. Bakit? Ba't ko gagamitin? Anong sense na umutang ako kung meron naman akong cash or may iba akong 0%. So, di ba? Hindi siya logical. Pero maganda na meron just in case na, let's say, na max out ko lahat, kailangan ko pa, hindi, may mautangan ako. Parang dagdag, dagdag safety para sa akin. So, yun nga, nag-expire siya. Tapos, may option naman para i-refresh yung credit. So, pwede ka mag-request ulit. And it will take around 1 business day for the review. Yun lang yung sa akin, na-bother ako na kailangan mo pala talagang umutang just to keep your credit line. Kasi kung hindi, mag-expire na naman siya. Yun pala. May point din naman to sa mga nagpapautang kasi instead na ibigay nila sa iyo, i-reserve nila sa iyo yung budget nila, pwede nilang ibigay sa mga tao na gagamit talaga. Which makes sense. Pero yun nga yung point ng credit line Kaya ako nagbigay ng credit line just in case na mangailangan yung client mo, makakautang sa'yo. So yan yung experience ko lately and gusto kong malaman nyo just in case na inaasahan nyo rin later on kung magkaroon kayo ng emergency na utangan si S-Loan at biglang mawala, di ba? At least alam nyo na yung pwede nyong gawin. And then, syempre, kapag nag-request kayo, it is also again subject for another review. Paano kung during that time is nakahiram ka na sa iba't ibang loan service, nag-update ang inyong credit score, nagtingin sila ng credit score, nakita nila na madami ka ng hiniraman, o di ba, edi posible na hindi ka nila pahiramin or babaan yung credit line na ibigay sa'yo, di ba? Wala tayong magagawa, yan ang company policy nila. Let's move naman dun sa pangalawa. Gamitin mo, hindi mo gamitin, pwedeng bawasan yung inyong credit line. A year ago post na to, nung nagre-research ko about itong experience ko na nag-expire nga ang aking credit line with S-Loan. So sabi dito sa Reddit post na to, decreased amount 5,000 pesos. We regret to inform you that your limit has been decreased from 10,000 pesos to 5,000 pesos. Diba? Parang ang sakit nun Ito, sabi niya, been using S-Loan for a few months now and always ako on time, early payment, 10K limit ko and max out. Nakapagbayad naman ako ng maaga, talaga bang nagre-reset ang limit? And there are other Redditors na nagsabi na from 15K naging 7.5, ganun din. From 19K to 10K, from 33.5K to 10K. Yan. So, maayos naman daw sila magbayad, pero nabawasan sila. Napaka-unfair nga nun, no? Kung ikaw yung nasa position, madaling sabihin kung outsider ka. Parang sabihin, baka kasi hindi ka nagbabayad or baka may parcel kang hindi kinuha. Whatever, di ba? Pero kung ikaw yung nasa posisyon na magbabayad naman ako maaga, tapos biglang binawasan. Parang injustice nga yung pakiramdam, di ba? Ano ba yung reason? Paano natin iintindihin yung sitwasyon na yan? Hindi natin masasabi na ito yung concrete answers. But ito lang yung mga suspecha ko. Posible na there's a change in the credit score. Posible na during that time na maganda yung credit score, nasa 10,000, tapos wala kang masyadong utang, pero nagkaroon ka ng additional na utang iba't iba, bababa ang inyong credit score. Tapos siguro nag-review si S-Loan, si C-Money, nakita niya na hindi na okay ang credit score mo. Medyo risky ka ng pahiramin. So, bababaan natin. So, parang ganun. Posible yon. Pangalawa, posible din na sinabi ni C-Money na magdadagdag tayo ng additional na tao na pahihiramin. So, saan natin kukunin yung budget?
pwede naman kalahatiin na natin yung iba, kasi i-share natin sa iba. Parang ganon. Posible din mangyari yon. Parang management decision na i-redistribute yung credit line. Na katulad din sinabi ko sa inyo kanina na kung bakit nag-expire sa akin, kasi posible na instead na sa akin ilagay or i-reserve, pwedeng ibigay sa iba na kung sino yung gagamit. So, yun yung mga couple of reason. Pero, kung titingnan mo nga, ikaw nga yung nasa posisyon, sarili mo, saan masasabi mo nga na, bakit ako inawasan? Ang ganda naman ang record ko. pero, wala tayong magagawa. It's a company policy or yun yung prerogative nung lending company na yan na wala tayong magagawa. Kung ganyan yung pangyayari, ano ba ang dapat mong gawin? Well, wala akong masabi. Siguro masasabi ko na lang is, as much as you can, look for other credit line na pwede nyo ma-sign up para meron kayong credit line na available just in case na kailanganin nyo. Hindi ko rin naman may isasuggest na kumuha kayo ng madami. Mas mahirap i-manage yan security-wise kasi madami kang ino-open na accounts na kailangan mong tingnan talaga yan on a weekly basis, on a monthly basis para makita mo na walang mga unauthorized charges na papasok dyan. And syempre, di ba, kailangan mo na rin i-lock yung mga cards mo, yung mga debit cards, yung mga ganun. O di ba, ang daming pag-manage na kailangan. Pero para masolusyonan mo yung issue ng pagbaba ng credit line or pag-expire ng credit line, yun, kailangan mo talaga maghanap ng iba. Siguro maintain a healthy 3 to 4 credit lines na available lagi sa inyo. So yun po, it's just a short video raising awareness na pwedeng mangyari pala to sa inyong mga S-loan. Yan, pwedeng mag-expire at mawala totally at pwede rin namang mabawasan na katulad ng binasa natin from Reddit. For our question of the day, sa tingin nyo, kunyari, nagreklamo kayo at tinanggalan kayo ng credit line with S-loan, kunyari, katulad yung case ko, tapos sinabi sa inyo ang rason kasi hindi mo namang ginagamit at ipapagamit na lang namin sa ibang mga tao na nangangailangan. Anong mararamdaman nyo? Kung kayo nasa position ko at ganun yung natanggap nyo, anong mararamdaman nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway last na to this August. So ano pang hinihintay nyo? Comment na sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rihanna Placer. Sabi po niya, pa-shoutout po ako sa next video nyo po. Ayan. At Rihanna Placer, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching my videos and my channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!